ay dadalhin tayo ng buhay sa isang lugar na tila wala kang ibang kakampi kundi ang iyong sarili lamang. Minsan kailangan mo itong gawin hindi para sa iyo kundi para sa mga taong mahal mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang magtiis alang-alang sa iyong mga minamahal? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal ka ay handa mong tiisin ng kahit na ano, lalo na kung para sa pamilya mo. Kahit na gaano pa kahirap ang maging sitwasyon ay titiisin mo. Ako nga pala si Rhea, 26 years old, byuda at may isang anak. Isang taon pa lamang ang anak ko nang mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo ang tatay niya. Simula noon ay kinakailangan ko na siyang buhayin ng mag-isa. Lahat ata ng pwedeng maging trabaho ay pinasok ko na, magkaroon lamang ng pantustos sa aming mag-ina. Nasubukan ko maglako ng banana Q, kamote Q, hotcakes at maging ng iba't ibang kakanin. Nang mamatay ang aking asawa ay doon ko nakitang kailangan kong maging madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ay nga kaming mag-ina. Kaya naman nang mag-alok ng trabaho ang isang tiyahin ko sa Pampanga ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Mula Nueva Ecija ay bumiyahe kami mag-ina, pumasok ako sa isang pabrika at tuwing pumapasok ako ay naiiwan ang anak ko sa aking tiyahin. Ayoko rin sana siyang iwan ngunit mas tiyak ang kita ko sa pabrika kesa pagtitinda-tinda. Habang nasa pabrika ako ay nakilala ko naman si June. Nung una ay tinatawag ko pa siyang kuya dahil nga mas matanda siya sa akin ng 17 taon. Isa na rin siyang byudo at may 3 ng anak. Nang magsimula siyang manligaw ay hindi ko siya pinapansin dahil nga ang tanging nasa isipan ko lang noon ay kung paano ko bubuhayin ang aking anak. Ngunit dahil na rin sa kanyang kakulitan ay halos araw-araw ay hindi niya ako tinatantanan kahit palagi ko siyang sinusungitan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal, gising na. Bakit? Ang aga pa eh. Pagluluto mo pa ako na agahan. Ha? Nakalimutan mo na bang kasal na tayo? Kaya syempre, sagot mo na ang agahan ko simula ngayon. Grabe. Isang araw pa lang tayong kasal, lumalabas na agad yung tunay mong kulay. Nasaan na yung pagsisilbihan mo ko araw-araw? Di ba ikaw din naman? Sinabi mo rin kaya yun. Nagbago na ba kagad ang isip mo dahil nakuha mo na ang katawan ko? Hoy! Ang kapal na mukha mo ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ikaw naman, mahal. Hindi ka na mabiro. Halika na. Bumangon ka na at baka lumamig pa yung sinangag. Sinangag? Ah! Yun pala yung naaamoy ko kanina pa. Akala ko nananaginip ako eh. Ibig sabihin nakaluto ka na? Oo naman. Dahil unang araw natin bilang mag-asawa, ako muna magluluto ng almusal. Pero bukas ikaw na, ha? Ah! So sinasampulan mo lang ako kung paano yung gusto mong luto ng almusal mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din matikman mo ang luto ko na bihirang-bihira akong ginagawa. Talaga? Makabango na nga at nang matikman yung espesyal na sinangag na yan. Sumunod ka na sa lamesa, ha? Magtitimpla lang ako ng kape. Naku, napaka-sweet naman pala ng asawa ko. Ipagtitimpla pa ako ng kape. Oo na, sige na, susunod na ako. Here's your special coffee, madam, made with love. Wow! Ang bango naman nito. Siyempre naman. Pero sino mas mabango?
Yung kape o ako? Siyempre, tong kape. Talaga lang ha? Kaya pala pa na yung siksik mo sa akin kagabi. Akala ko nga litang space ng kama natin kasi grabe ka sumiksik. Para ako mahuhulog. Hindi hindi yan totoo. Di nga ako masyadong nakatulog kasi ang init. Baka ako ang napuyat dahil may isang mama dyan na panayang kalabit. Eh bakit? Bawal ba yon? Eh bagong kasal nga tayo eh. Siyempre nasabik ako sa'yo. Okay lang naman yun. Pero hindi lang isang beses Hindi lang dalawa. Abay, gusto pang tumatlo. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy. Kita mo na. Kunwari pa nagre-reklamo, gusto rin naman. Tama na nga ang ganitong usapan ng aga-aga eh. Sige na, baka lumamig na yung special sinangag ko. In fairness, masarap nga itong sinangag mo Aba, syempre. Punong-puno yata ng pagmamahal yan. Kaya dapat kumain ka ng marami. Naku, sa dami ng pagod ko kagabi, mukhang mauubos ko talaga to. Nga pala mahal, mukhang kailangan natin umuwi sa probinsya namin. Bakit? May nangyari ba? May sakit daw kasi si tatay. Ganun ba? Sige, kailan ba tayo aalis? Sa makalawa na siguro. Magpapaalam muna ako sa pabrika kasi baka kailangan natin magstay doon ng mga 1 linggo. Umuwi kami ng Lanao del Sur at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala ko ang pamilya ni June. Nang magpakasal kami sa Huwes ay parehong wala ang aming mga pamilya. Una dahil malayo sila at pangalawa ay nagdesisyon kaming gawing sobrang simple lamang ang aming kasal. Doon ko lang din nakilala ang 3 anak ni June na puro mga lalaki. Aaminin ko papadudot na hindi madali ang naging sitwasyon namin. Agad kong naramdaman na hindi patanggap ng mga anak ni June na may bago na siyang asawa. Kahit sa pananatili sa kanilang lugar ay hindi madali dahil hindi ko naintindihan ang salitang ginagamit nila doon. Tagalog at kaunting Ilocano ang alam ko samantalang ang mga tao roon ay Maranawang gamit. Salita na kahit isa ay hindi ko alam. Mahirap pala magpunta sa lugar na wala kang naiintindihan. Tuwing pinagtitinginan ako ng mga tao doon ay hindi ko naintindihan ang kanilang mga bulungan. Hindi ko tuloy alam kung pinagtatawanan ba nila ako o nasa isip ko lamang yon dahil nga hindi ko sila naiintindihan. At dahil malakas naman ang loob ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga ito. Kahit nahihirapan ako ay pinilit kong makisama sa mga tao doon. Mahal ko si June at kailangan ko ring matutunan at mahalin ang lugar na kinalakhan niya. Hindi madali pero kinakaya ko naman. Pero kahit gaano ko pa gawin ang pagsusumikap na makisamang mabuti ay hindi rin talaga magiging madali kung ang mismong biyenan mo ang may ayaw sa'yo. Bakit ho? Ikaw ba nagluto nitong tinola? Ako nga po. Ano ba namang klaseng timpla ito? Ikaw ba tinitikman mo yung mga niluluto mo? Opo ma, bakit po? May problema po ba? Abay, kung hindi ka naman talaga marunong magluto, pwede bang huwag ka na makialam sa kusina? Napakaalat ng sabaw ng tinola na to! Ganun ho ba? Naku, pasensya na po. Reremedyohan ko na lang po. Naku, ay wag na! At baka kung ano pang gawin mo na naman! Pasensya na kayo, ma. Pasensya. Alam mo namang high blood ang papa ninyo, tapos papakainin mo pa ng maalat. Abay, gusto mo na yata talaga matuluyan yan ah! Hindi naman ho sa ganun, ma. Pasensya na po talaga. Mag-iingat na po ako sa susunod. Eh nung isang araw naman, yung nilaga, walang kalasa-lasa. Saan ka ba natuto magluto? Mukhang hindi ka naman natuto. Pasensya na po talaga kayo. Ano bang plano mo? Magpasikat. Kung hindi mo naman alam yung gagawin mo, ay pwede bang wag ka na lang makialam? Hindi yung bida-bida ka tapos mali-mali naman. Sorry po talaga, ma. Ay, ewan ko ba? Ano bang nakita sa'yo ni June? Bakit ba nagdala pa rito si June na akala mo kung sinong prinsesa? Wala naman yatang alam na gawin.
Sa susunod po, papaturo na po ko kay Aling Esther kung paano po yung tamang timpla po ng mga pagkain. Kung ako sa'yo, wag mo nang itanong. Wag ka na lang makialam. Hayaan mo na si Esther sa kusina. Sige po, Mama. Huwag ka na magpanggap. Halata namang lumaki kang walang alam sa kusina o sa mga gawaing bahay eh. Yung mga ganyang kutis, kitang-kita namang hindi sanay magtrabaho. Hindi naman po, Ma. Marunong din naman po talaga ako sa mga gawaing bahay. Lumaki po kaming walang kasambahay kaya natuto po ako. Pwes, mukhang hindi ka natutong maigi. Pasensya na ho kayo. Mas pagbubutihan ko na lang po sa susunod. Ay nako, paano na lang pag kayong dalawa na lang ni Jun na magkasama? Baka naman puro anak ko na lang ang gagawa sa bahay ha? Hindi po ganun, Ma. Madalas po naghahati kami sa mga gawaing bahay. Lalo po ngayon na kakasimula lang po namin magsama. Inaaral pa lang din po namin kung paano hahatiin ang mga gawain. Pinalaki ko masipag yung anak ko na yan, kaya alam kong marunong talaga yan sa bahay. Siguro naaabuso mo siya dahil masyado siya mabait. Alam ko pong mabait po talaga si June. Kaya ko nga po siya nagustuhan eh. Akala mo rin siguro marami siyang pera, no? Kaya kahit napakalayo ng agwat ng edad ninyo, pinatulan mo pa rin siya. Hindi po ganun, Ma. Mahal ko po talaga si June kaya ako siya pinakasalan. Kahit po alam kong may 3 anak na rin siya. Eh pareho lang naman kayo ah. May anak ka rin naman, di ba? Baka nga kaya mo pinakasalan yung anak ko para may sumalo ng responsibilidad mo sa anak mo. Hindi po totoo yan. Ay nako. Huwag mo akong daanin dyan sa paiyak-iyak mo. Kung hindi mo kaya rito sa pamamahay ko, pwede ka namang umalis. Alam ko pong hindi kayo agad maniniwala pero gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po talaga si June. Ay bahala ka kung anong drama ang gusto mo. Basta ang sinasabi ko lang ha, huwag ka nang makialam sa kusina o sa kahit na ano rito sa bahay kung hindi mo naman alam. Para hindi ka nakakasira. Naiintindihan mo ba yon? Opo, pasensya na po talaga kayo, Ma. Sa buong buhay ko ay iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon kasakit na salita, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Tila ang bawat salitang binibitawan ng aking biyanan ay tumatago sa aking kaluluwa. Napakahirap lunukin at masakit mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Doble ang sakit dahil buong buhay ko ay alam kong wala akong ibang ginawa kundi ang magsikap at magtrabahong mabuti. At kahit na itanong mo pa sa mga taong nakakakilala sa akin ay alam nila kung gaano ko pinaghihirapan ang lahat ng bagay na meron ako. Ni minsan ay hindi ako namuhay na parang isang prinsesa katulad ng binibintang sa akin ng aking biyanan. Gustong gusto na siyang sagot-sagutin at awayin din. Pero pinipigilan ko ang aking sarili, hindi ako nanlaban o sumagot ng pabalang dahil mataas ang respeto ko kay June. Kahit papaano ay nanay niya pa rin yun. Sa halip ay pumasok na lamang ako sa aming kwarto at umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Doon ko nilabas ang lahat ng inis at galit na nararamdaman ko mula sa mga sinabi sa akin ni Mama. Mga bintang na lahat ay hindi totoo. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba may kaputian ako o baka dahil sa aking pananamit. Desente naman ang mga suot ko, siguro isa niyang hindi niya lamang ako gusto, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang isang linggo ay naging isang buwan hanggang sa umabot pa ng ilang buwan. Hanggang sa umabot na kami ng 1 taon ni June sa Lanao. Kinailangan na naming magpaalam ng tuluyan sa pabrikang pinapasukan namin sa Pampanga dahil mas kailangan si June ng kanyang papa. Kahit papaano ay may naiintindihan ako sa mga salitang Maranao. Hindi ko pa rin kayang makipagsabayan pero nakakapamalengke na ako ng walang kasama. Medyo pamilyar na rin po ako sa mga lugar at mga tao doon. Meron nang nakakakwentuhan kahit na papaano. Pero iilan lang din. Dahil na rin siguro sa mga naririnig nila sa aking biyanan.
Ang mga anak naman ni June ay napapalapit na rin ang loob sa akin kahit na papaano. Ako na ang umaattend sa mga meeting sa kanilang eskwelahan, lalo pat madalas ding abala si June sa bukirin ng kanyang ama. Ang aking biyana naman, mainit pa rin ang dugo sa akin. Kapag may mga bisitang dumarating sa bahay, halos hindi ako ipakilala. Na para bang wala akong silbi. Marami pa rin pagkakataon na pinagdadabugan niya ako at nasasabihan ng masasakit na salita, Papa Dudut. Kumusta ka naman ngayong araw dito sa bahay, mahal? Mabuti naman, mahal. Medyo na busy sa paglilinis kanina. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na kailangan magkikilos dito sa bahay. Lalo na't buntis ka na. Hayaan mo na si Aling Esther dito sa mga gawaing bahay. Ayos lang, mahal. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. 4 na buwan pa lang naman. Kayang-kaya ko pang magkikilos. Pero syempre, mas mabuting nag-iingat tayo, di ba? Maingat naman ako, mahal. Tsaka hindi naman talaga ako maselan magbuntis. Kamusta naman kayo ni Mama? Okay lang naman. Sigurado ka? Wala ka bang gustong sabihin? Wala naman, mahal. Mahal, bakit ganyan ka? Bakit, mahal? Ano bang… Naikwento na sa akin ni Aling Esther ang nangyari. Nasigawan ka na naman daw ni Mama kanina. Si Aling Esther talaga, oh. Mahal naman. Bakit naman hindi ka nagsasabi sa akin ng mga ganito nangyayari? Mahal, okay lang naman ako. Alam mo naman si Mama, nagkakaedad na rin kaya nagiging masungit talaga. Hindi, mahal. Minsan sobra na rin si Mama. Bakit ba hindi mo sinasabi sa akin? Kaya Aling Esther ko pa nalalaman. Normal naman yun, mahal. Hindi naman talaga ako agad-agad matatanggap ng mama mo. Syempre, baka hindi pa siya nakaka-move on sa namatay mong asawa. Pero sa ayaw at sa gusto niya, ikaw na ang asawa ko ngayon. At dapat mahalin ka rin niya at hindi laging inaaway. Lalo ngayong buntis ka pa naman. Hayaan mo na, mahal. Kaya ko pa namang tiisin eh. Hindi, kakausapin ko si Mama. Wag na, mahal. Hindi na kailangan. Hindi, sumusobra na rin siya eh. Kita mo na? Kaya ayoko magsabi sa'yo kasi alam kong ganyan na magiging reaksyon mo. Dahil kung ayaw mo magsalita, ako na lang ang magsasabi para sa'yo. Mahal, hayaan mo na ako. Mas ayoko naman na mag-away pa kayong mag-ina dahil sa akin. Mas hindi naman yun maganda sa pakiramdam ko. Bakit ba ang bait-bait mo? Kahit minsan lumabang ka rin, mahal. Kung masagot mo man si Mama, hindi ako magagalit. Alam ko naman na matagal ka na rin nagtitiis. Kaya nga ako nagtitiis kasi mahal kita. At mataas ang respeto ko sa'yo. Kahit mahirap, nire-respeto ko rin ang nanay mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para makapangasawa ako ng ganyang kabait. Sana mamana yan ang magiging anak natin. Ikaw talaga? Nambobola ka pa? Mahal, kung gusto mo, bumalik na tayo sa Pampanga. Pero di ba kailangan ka pa rito ni Papa? Kaya ko naman tulungan si Papa kahit nasa Pampanga na tayo eh. Pero alam kong mahihirapan kapag ganun. Hindi, kahit papano naman medyo naayos ko na mga dapat ayusin dito. Pero 'di ba, mas maganda pa rin kung nandito ka para mas mamomonitor mo kalagayan ni Papa at yung sitwasyon talaga ng bukid. Sabagay, pero kasi ikaw naman ang nahihirapan. Mahal naman eh. Babalik na naman ba tayo dyan? Alam ko naman na sobrang mabait ka. Pero ang gusto ko rin naman na maging panatag ang kalooban mo. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Okay lang talaga ako, mahal. Masaya na ako nakasama kita rito. O sige, basta ganitong usapan natin ha. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin at aalis kagad tayo rito. Babalik na tayo ng Pampanga. Sige, sabi mo yan ha. Ako talaga magsasabi kung kailan? Oo, basta sabihin mo lang. At mangako kang hindi ka na maglilihim sa akin. Sige na nga, pangako. Napakakulit mo talaga. Siyempre naman, natutunan ko ihatayin sa'yo eh. Maging matigas ang ulo. Hanggat maaari talaga ay hindi ako nagsusumbong kay June. Hanggat kaya kong tiisin ay tinitiis ko. Nakita ko na dati nang sitahin ni June ang mama niya dahil sa trato nito sa akin. Ilang araw din silang hindi nag-usap at ayoko nang mangyari muli yon, Papa Dudut.
Pakiramdam ko kasi ay lalo lang naiisip ng mama niya na ako ang kontrabida sa kanila. Na kaya sila nag-aaway na mag-ina ay dahil sa akin. Kaya naman pinili ko na lamang na manahimik. Pero kahit na hindi pala ako magsumbong ay madalas ding nagkukwento si Aling Esther kay June. Sa totoo lang, si Aling Esther lang ang parang kakampi ko sa bahay. Lalo na noong buntis ako. Madalas niya akong pinagbabawalan na kumilos pero dahil ayoko namang masabihang tamad ni mama, gumagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay basta kaya ko. May pag-aalala man ay masaya ako sa naging usapan namin ni June. Sobrang naramdaman ko ang pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin. Sa amin ang magiging anak niya. Kahit sa unang anak ko pa lamang, pinaramdam na niya na parang siya ang tunay na ama nito. Kaya naman lalo pang tumaas ang respeto ko sa kanya. Lalo ko ring naisip na kakayanin ko pang magtiis hanggat kasama ko si June. Kahit na gustong gusto ko nang umalis, alam ko namang hindi ko mayaalis sa kanya ang mag-alala sa kanyang papa. Lalo dat hindi rin ito masyadong nakakakilos dahil sa stroke. Kaya pansamantala, siya muna ang namamahala sa kanilang mga pananim sa bukid. Kaya naman kahit na patuloy ang masamang trato sa akin ng aking biyanang babae, patuloy din akong gumagawa ng paraan para magustuhan niya. Kumakain na ho pala kayo, ma? Ay, oo. Pero mukhang nawalan na ako ng gana. Kumusta po yung lasa ng afritada? Oh, ikaw na naman ba ang nagluto nito? Opo, ma. Bakit may problema ho ba? Eh kaya naman pala hindi na naman maintindihan ng lasa eh. Apritada pala itong ulam na ito. Pasensya na po kayo, ma. Busy po kasi kanina si Aling Esther kaya tinulungan ko na po siya. Ayun! Nakialam ka na naman. Kaya tingnan mo, palpak na naman itong pagkain. Sino bang gaganahan kumain nito? Pasensya na po talaga, ma. Baka nakulangan lang po sa alat. Ewan ko sa'yo. Kaalis na nga, nakakawala ka ng gana. Sandali po, ma. Tapusin niyo na po muna ang pagkain niyo. Ako na lang po ang aalis para makakain po kayo. Ayan, bait-baitan ka na naman. Kaya lagi na lang iniisip ni June na ako yung masama dito. Napakagaling mo kasi magpanggap. Ma, hindi naman po ako nagpapanggap. Tsaka wala naman po akong sinasabi kay Kung June na… ano pang sinasabi mo dyan, hindi mo na lang ilabas yung tunay mong kulay. Hay, nasuya na ako. Baka alis na nga. Ma, bakit po napakainit ng dugo niyo sa akin? Ayan, sige, magdrama ka na naman dyan nang malaman na naman ito ni June at sumama na naman ang loob sa akin. Hindi ko lang po maintindihan kung ano po bang nagawa ko sa inyo. Mula po nung dumating ako rito, mainit na ang dugo niyo sa akin. Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Ang gusto ko lang naman po maging isang mabuting manugang sa inyo. Gusto mong tanggapin kita? Eh samantalang hindi naman kita kilala. Bigla na lang umuwi si June dito kasama ka. Hindi ko nga alam kung saan ka tinubuan ng tenga. Kaya nga po sinusubukan ko hong magpakilala at kilalanin po kayo pero ayaw niyo naman po akong bigyan ng pagkakataon. Kung nauto mo yung anak ko, pues ako hindi mo mauuto. Hindi ako naniniwalang mahal mo yung anak ko, kaya mo siya pinakasalan. Ang layo ng agwat ng edad ninyo. Sigurado akong marami ka nakilala na mas bata o siguro kay edad mo. Pero bakit si June, ha? Bakit nga ba? Kailan niyo ho ba paniniwalaan na nagmamahalan talaga kami? Alam ko ang hilat siya ng bituka ng mga babaeng katulad mo. Hindi mo mahal ang anak ko. Mahal mo lang kung ano man yung mga pwede mong makuha sa kanya. Sinigurado mo pa na magkakaanak kayo. Saan ho ba nanggagaling yung mga sinasabi niyo na yan? Huwag mo nang ikaila. Alam kong pineperahan mo lang ang anak ko. Siguro nalaman mo may mga lupain kami kaya ka nagpakasal sa kanya, no? Una po sa lahat, sa pabrika po kami nagkakilala ni June. Ang alam ko lang ho ay byudo siya at may 3 anak. Kita mo na? Kahit nalaman mo na may 3 anak na siya,
pumatol ka pa rin. Abay, kung matino kang babae, hindi mo gagawin yon. Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi po deserve ni June na magmahal ulit at mahalin dahil lang meron na siyang 3 anak at may edad na siya? Hindi ako naniniwala wala ka ibang motibo. Alam niyo ho ba, nalaman ko lang naman na may mga lupain po kayo nung umuwi kami rito. Wala ho akong alam sa kung ano mang meron ng pamilya niyo. Sumama lang po ako rito dahil gusto ko ring makilala ang pamilya ni June. At ayoko pong magkahiwalay kami lalo na't kasal na kami. Nakasisiguro rin ako na mas hindi mo na pakakawala ng anak ko ngayong alam mo na kung anong meron siya. Hindi po totoo yan. Minahal ko pong anak niyo dahil po sa kabaitan at pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. Kahit ilang ulit ko siyang tinanggihan noon, hindi po siya sumuko. Ay basta! Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mabibilog ang ulo ko! Ma, ano bang dapat kong gawin para paniwalaan niyo ko? Para matanggap niyo ko? Lahat naman po sinusubukan kong gawin eh. Alam kong pakitang tao mo lang lahat yan! Gusto ko lang din pong malaman niyo, hindi ko po ugaling mang-angkin ng hindi sa akin. Buong buhay ko mula pagkabata ko, lahat po ng gusto ko, pinaghihirapan ko. Hindi po ako namuhay na prinsesa tulad po ng lagi niyong sinasabi. Sinabi mo rin ba yung mga yan sa dati mong biyenan? Ma, wala na ako magagawa kung talagang sarado na ang isipan mo sa pagkatao ko. Gusto ko lang naman po talaga sana na bigyan niyo ako ng pagkakataon na kilalanin kayo at kilalanin niyo rin po ako. Pero kung ayaw niyo po talaga, wala na ako magagawa pa. Ah, anong gagawin mo? Magsusumbong ka ulit kay June para tuluyan ang lumayo sa akin ng anak ko? Yun na lang din po sanang ipapakiusap ko sa inyo. Handa po akong tiisin ang trato niyo sa akin pero pwede po bang magdahan-dahan lang po kayo kapag nandyan si June? Atribida ka talaga, no? Pakiusap po, ma. Ayoko rin naman pong nakikita kayong nag-aaway. Kaya please lang po, kapag nandyan si June, kahit panggap lang po, ipakita naman po natin na okay tayo para hindi na po madagdagan ang iniisip niya. Ah, ganon. Sinasabi mo bang ako nagbibigay ng konsumisyon sa anak ko? Hindi naman po sa ganun. Ang sa akin lang ho, sana'y hindi na tayo dumagdag pa sa mga problemang iniisip ni June. Ay, bahala ka sa buhay mo! Ma, isipin niyo ho ang gusto niyong isipin basta sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa anak niyo. Mahal ko po si June kahit na ano pa man ang meron o wala sa kanya. Ang dami-dami mong drama? Nasaan ba si Esther? Wala na akong ganang kumain. May binili lang po si Aling Esther sa bayan. Oh, pati yan si Esther, hindi na mahagilap. Diyak ka na nga, naaalibadbaran lang ako sa'yo. Papadudot ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Hindi ko na rin napigilang sabihin kay mama ang mga nasa isipan ko at damdamin ko. Sinubukan ko pa rin maging mahinahon kahit napapaano at ayoko pa rin siyang mabastos sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pero pakiramdam ko kahit na ano pang paliwanag ang gawin ko ay sarado na ang isipan niya. Sabi nga ng mga hipag ko ay bilib daw sila sa akin dahil sa tiyaga ko at pagtitiis. Wala raw talagang manugang ang gustong makasama sa bahay si mama dahil sa kanyang ugali. Ako lang daw ang nakatagal ng ganyan sa kanya. Pagkatapos ng usapan naming yon, kahit papaano ay hindi na masyadong pinapansin ni mama ang mga ginagawa ko. Pero ganun pa rin siya sa akin, malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Hanggang sa makapanganak na ako ay halos hindi pa rin ako kibuin ng aking biyanan. Paminsan-minsan ay hinahawakan at binubuhat naman niya ang kanyang apo. Kahit napakahirap na ay pinili ko pa rin magtiis. Sa kabila ng mga sama ng loob ay hindi ako sumuko, papadudot, para kay June at para na rin sa aming mga anak. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot, matagal kong sinekreto kay June nang naging sagutan namin ni mama noon.
Alam ko kasing magagalit siya at natakot akong hindi niya mapigilan ang sarili niya at awayin na naman ang kanyang mama. Yun naman ang lagi kong iniiwasan, ang mag-away sila, Papa Dudut. Ngunit minsan ay nadulas ako sa kanya. Kahit na sinabi kong matagal na yon, ay kitang-kita ko pa rin ang mukha niyang naiinis. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya, ngunit dahil doon ay muli na naman niya akong inaya na umalis na at bumalik na sa dati naming tinitirhan. Pero dahil alam ko na hindi pa maayos ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi naman ako pumayag. Ayoko magkamali siya ng desisyon dahil lamang sa akin. Hindi ko namalayang umabot na pala kami ng 3 taon sa Lanao. Kahit papaano ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at kakwentuhan. Medyo naaral ko na rin ang kanilang salita, kaya sabi nga nila, hindi na raw ako pwedeng maibenta. Malamig man ang pakikitungo sa akin ng aking biyanang babae, ay masaya pa rin ako dahil ramdam kong lalong tumitibay ang pagmamahalan naming mag-asawa. Lalo na noong magkaanak kami at palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-iisa. Na kahit na anong mangyari ay kakampi ko siya. Nabawasan na rin naman ang sungit sa akin ni Mama, lalo na noong lumalaki na ang kanyang apo. Mahal, tulog ka na ba? Oo, mahal. Tulog na ako. Mahal naman eh. Ano ba kasi yun? Gusto ko sana… Mahal, hindi pwede. Katabi natin dito yung bata, baka magising. Ha? Ano bang nasa isip mo, mahal? Eh kasi sabi mo gusto mo ng ano. Gusto ko sana mag-usap tayo. Yun lang naman ang sasabihin ko, mahal eh. Ikaw siguro gusto mo, no? Hindi magtigil ka nga dyan. Hoy, gusto ng mahal ko. Mahal, ang ingay-ingay mo, baka magising yung anak natin. Ang hirap pa naman patulugin. Ay, nahihiya siya. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi sana yung sasabihin mo? Hoy, iniiba ang usapan. Baliw ka talaga, bahala ka nga dyan. Eto naman, hindi na mabiro. Huwag ka na mapikon. Ano nga yung sasabihin mo? Itong mga nakaraang araw kasi, nag-uusap kami ni Papa. Nakita mo naman, di ba? Kahit papaano, umu-okay na siya. Nakakakilos na ulit. Nakakapasyal na ulit dun sa bukid niya. Nakakatuwa nga na gumagaling naman na si Papa. Nung isang araw nga nabuhat na niya tong apo niya. Sobrang saya ng ngiti. Sayang hindi mo nakita. Talaga? Sayang nga, hindi ko nakita. O ano bang pinag-usapan niyo ni Papa? Naisip ko kasi na baka pwede na tayong umalis dito. Anong sabi ni Papa? Okay na ba sa kanya? Kaya niya na ba? Ayun nga, sabi ni Papa, kung gusto ro natin umalis, okay naman na sa kanya. Eh ikaw ba, ano ba sa tingin mo? Tingin mo ba kaya na talaga ni Papa kapag iniwan mo siya? Tingin ko naman kaya niya na. Tsaka nandyan naman yung katiwala niyang si Mang Ernie. Naisip ko rin na baka mas mapabilis pa nga yung recovery niya kung sisimulan niya ulit yung mga dati niyang ginagawa. Sa bagay, mas makakapag-exercise nga siya kung pupunta-punta siya sa bukid. Kaya sa tingin ko, pwede na tayong umalis talaga. Anong plano mo? Anong plano natin? Oo nga pala. So ano nga ang plano natin? Sabi kasi ni Papa, kapag umalis na tayo, bibigyan niya tayo ng pwede nating pampuhunan ng negosyo. Parang yun na rin daw yung kita ko dun sa 3 taon na ako namamahala sa bukid. Oh, kung aalis tayo, saan naman tayo pupunta? Babalik ba tayo ng Pampanga? Gusto mo pa bang bumalik dun? Iniisip kong pwede tayong bumalik dun o kaya umuwi sa inyo sa Nueva Ecija at doon na tayo magtayo ng negosyo. Pwede rin. Tagal ko na rin hindi nakakauwi sa amin. Tsaka alam ko namang matagal ka na nagtitiis kay Mama. Kaya ngayong okay na si Papa, wala ka na maidadahilan sa akin. Panahon na para ikaw naman ang isipin ko. Wala naman sa akin yun eh. Handa naman ako magtiis basta ang mahalaga. Magkasama tayong dalawa, buong pamilya natin. Napakabait talaga ng asawa ko. Diba? Nangako ko sa iyo noon na mamahalin kita kahit anong mangyari at lahat ng mahal mo ay mamahalin ko rin kahit na gaano pa kahirap. Ang galing mo nga eh. Nakikita ko rin na panatag na loob sa'yo ng 3 anak kong barako.
Mapapait na bata naman sila. Nung simula talagang nananansya lang muna. Hindi ka naman kasi talaga mahirap mahalin. Nambobola ka na naman. Totoo naman kasi. Sadyang mabagsik lang talaga yan si mama. Bata pa lang ako, takot na sa kanya yung mga kaklase ko. Kasi nga masungit. Minsan masungit ka rin. Kaya nga siguro madalas kayong magtalo dahil pareho kayong mainitin ng ulo. Napansin mo rin pala? Marami nga nagsasabi na namana ko kay mama yung pagiging masungit. Pero ewan ko ba? Pagdating naman sa'yo, tumitiklop ako. Asus! Hayang ka na naman sa mga hirit mong sigurado ako na may kasunod. Alam na alam mo na. Siguro hinihintay mo rin. Umamin ka na, mahal. Shh! Huwag kang maingay at baka magising yung anak natin. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Hindi tayo mag-iingay. Nag-decide kami ni June na umalis na. Hindi na kami babalik ng Pampanga. Napag-usapan namin na sa amin sa Nueva Ecija na lamang umuwi at doon din subukang magnegosyo. Dahil may alam naman siya sa bukid ay naisip namin na okay din na mag-invest ng mga bukid rin doon. Hindi rin naman kami kaagad na umalis, mga 1 buwan bago kami tuluyang nagpaalam sa mga kilala namin doon. Ang 3 anak ni June ay nagdesisyon na huwag nang sumama sa amin at may iwan na lamang sa kanilang lola. Marami na raw kasi silang kakilala doon at mahirap nang magsimula muli sa bagong eskwelahan. Nangako kami na pipilitin naming makauwi-uwi doon para dalawin sila. Papa Dudut. Napansin ko na simula noong nagpaalam kami na aalis na kami ni June ay wala nang masyadong imik ang biyanang kong babae. Hindi na niya masyadong pinupuna ang mga kilos ko, ganon din ang mga luto ko. Naisip ko lang na siguro ay masaya na siya dahil sa wakas ay aalis na ako. Pero kahit papaano ay may lungkot din siguro dahil aalis naman ang isa niyang anak. Kahit na madalas silang magtalo ni June ay hindi naman maikakaila na si June ang pinakamalapit na anak sa kanya. Kaya gano'n na rin lamang ang protekta nito kay June, Papa Dudut. Paano ba yan, ma? Alis na ho kami. Mag-iingat kayo sa biyahe at sa pupuntahan ninyo, anak. Opo, ma. Kayo rin po. Lagi kayo mag-iingat dito. Sabihin niyo po sa akin kapag masyadong pasaway po ang mga apo niyo, ha? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanila. Salamat, ma, ha? Ma, aalis na ho kami. Oy, Rhea. Bago kayo umalis, may sasabihin sana ako. Nagmamadali na ba kayo? Hindi naman ho, Ma. Ano po ba yon? Okay lang po ba kayo, Ma? Okay lang naman ako. Parang medyo namumutla po kasi kayo. Ay, wala ito. Ang gusto ko lang talagang sabihin. Ano po yun, Ma? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan si June at ang apo ninyo. Aalagaan ko po sila. Alam ko naman kahit hindi ko yun ibilin, gagawin mo talaga yon. Ano po yung gusto nyo? Patawarin mo sana ako, Rhea. Po? Alam kong hindi ako naging mabuting biyenan sa'yo. Alam kong sobrang pinahirapan kita at pinasama ang loob habang nandito ka. Ma? Kahit hindi mo sabihin, alam kong sumama rin ang loob mo sa akin. Pero tiniis mo ng matagal. Ang sabi ko po noon kay June, lahat ng mahal niya mamahalin ko rin kahit gaano pa kahirap. Salamat dahil ni minsan, hindi mo ako binastos kahit na madalas kitang inaaway. Alam ko naman po na ginagawa niyo lang po yun dahil pinoprotektahan niyo lang din ang inyong anak at mga apo. Pero dapat, ginalang pa rin kita bilang ikaw ang pinili ni June na makasama niya habang buhay. Hindi ko nagawa yung dapat na mga ginawa ko. Dapat sana nagabayan kita kahit papano. Wala po yun, Ma. Marami rin naman po akong natutunan sa inyo. Talaga? Ano naman ang mga natutunan mo sa kasamaan ng ugali ko? Ma, dahil po sa inyo, lalo pa pong humaba ang pasensya ko. Tinuruan niyo ako maging matapang at huwag basta-bastang panghinaan ng loob. Ay,
Salamat talaga, Rhea, anak, na pinagtiyagaan at pinagtiisan mo ang matandang katulad ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang panahon, pero sana ay mapatawad mo pa ako. Ma, napatawad ko na ho kayo, matagal na. Alam ko magiging isa kang mabuting asawa at ina. Huwag mo kong gagayahin, ha? Ma naman, gagayahin ko po yung pagiging protective nyo, pero hindi po yung ganong kahigpit o kasungit. Yung sakto lang. Oy siya, sige, mag-iingat kayo. Palagi niyo akong babalitaan, Rhea, ha? Naku, tama na nga ang dramahan na to. Sige na, isang group hug na nga at baka maiwan na kami ng biyahe. Oli na kayo rito. Ay naku, sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo mga anak, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ma. Kayo ni Papa. Mag-iingat po kayo palagi, Ma. Oh, babay na mga apo ko. Mahal kayo ng lola ninyo, ha? Simula nang makaalis kami ng Lanao at makauwi ng Nueva Ecija ay naging madalas ang pangungumusta ni Mama sa amin. Madalas siyang tumawag lalo na nang matutunan niya ang video call. Kahit nga malayo ay napapadalas din ang pagpapadala niya sa akin ng kung ano-ano. Nang humingi ng tawad si Mama sa naging trato niya sa akin noon ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Yun naman siguro ang pangarap ng bawat manugang ang makasundo ang kanilang mga biyanan. Sabi nga nila sa pag-asawa ay hindi lang isang tao ang talagang pakakasalan. Siguro isa lang ang makakasama mo pero hindi mo maiiwasan na marami kang kinakailangang pakisamahan. Naging mas masaya pa ang pagsasama namin ni June nang maging mabuti ang relasyon namin ng mama niya. Ngunit sa kasamaang palad paglipas ng isang taon, pumanaw na rin po si Mama. Heart attack ang naging dahilan, Papa Dudut. Hindi na siya na-revive ng mga doktor. Kaya umuwi rin kami sa Lanao ng panahon na yon. Talagang kapag oras mo na ay oras mo na. Masaya na lamang ako na bago nawala sa mundong ito si Mama ay naging maayos ang aming relasyon. Doon ko rin po napatunayan, Papa Dudut, na hindi ba ganon kadali ang mga pagtsatsaga at pagtitiis natin ay talagang nagkakaroon din ng bunga. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana ay may natutunan din po kayo sa aking buhay. Ang inyong kabarangay forever, Rhea. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Maraming tao ang kinikilig sa ideya ng kasal dahil ito raw ay panibagong yugto ng buhay ng dalawang magkarelasyon. Pero hindi lahat ay palaging handa pagdating sa ganitong hakbang. Ikaw kabarangay, kailan mo nakikita ang sarili mo na maglalakad palapit sa altar para sa kasal mo sa isang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, just call me Janine, 38 years old at matagal nang tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Na-discover ko ang inyong programa noong minsang sumakay ako ng taxi at kayo ang pinakikinggan ng driver ng mga oras na yon. Pareho pang nadala ang emosyon namin ng driver nang dahil sa kwentong binasa ninyo noon. Tungkol sa isang asawang babae na paulit-ulit na sinasaktan ng asawa niya. Pero hindi magawang makipaghiwalay dahil sa mga anak. Mabuti na lamang at natapos ko ang kwento na yon bago ako bumaba ng taxi. Mula nga noon ay naging avid listener na ako ng inyong programa. Dalang-dala ako kapag tungkol sa magkarelasyon o pamilya ang kwento na inyong iniere. May mga oras kasi na nakaka-relate din ako sa kwento na para bang ako yung letter sender. Pero hindi ko naisip noon na darating ako sa point na ako naman ang gagawa ng sulat para ikwento ang isang bahagi ng buhay ko. Yung kwento ko na sa feeling ko ay makapag-iiwan ng aral sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon.
Sisimulan ko ang kwentong ito noong 5 taon na ang relasyon namin ni Echo. Nagkakilala kami noon sa isang outreach program na ginawa ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Nag-participate din kasi doon ang kumpanya nila kung saan kami nagkasama. Nang araw na yon ay mabilis kaming nagkasundo, naging close at nagkapalitan ng mga pangalan sa aming social media account. Hindi naging matagal ang ligawan namin pero masasabi ko talaga na wala sa tagal ng panliligaw ang itatagal ng isang relasyon. Grabe, sobrang traffic talaga sa area na to, no? Oo nga eh. Kakaandar lang ng sasakyan natin kanina tapos tumigil na naman tayo agad bago mag-stoplight. Iniwasan na nga natin ang rush hour pero naipit pa rin tayo sa traffic. Ganun talaga kapag family day tapos ganitong oras, B. Maraming mga tao ang nasa biyahe para umuwi galing sa mga kanya-kanyang date o family bonding. Sa bagay, may point ka dyan sa sinabi mo, B. Pero sarap talaga ng cordon bleu kanina na kinain ko dun sa bahay ng lola mo. Pati na yung buko salad nila, hindi talaga tinipid sa buko at gatas. Alam mo naman kapag dun sa bahay ni Lola ginanap ang family reunion at birthday niya, bawal tipirin ang mga rekado para sa pagkain na ihahanda nila. Kasi halos lahat ng mga kamag-anak namin, kahit yung mga nasa abroad, uuwi talaga para makipag-celebrate. Nakakatuwa nga kasi may program at pa-games pa talaga na ginawa kanina dun sa birthday ni Lola. Last year wala namang ganong pakulo, di ba? Wala nga, B. Ang gusto kasi ng mga tita ko, gawing mas espesyal ang 80th birthday ni Lola. Kaya nag-meeting pa talaga sila online para gumawa ng program at mga pa-games sa party. Grabe nga kasi ang daming nag-participate kanina. Kahit nga tayong dalawa hindi nakaligtas sa pagsali sa games, di ba? Oo, muntik pa nga sana tayong manalo sa newspaper dance kanina eh. Na out of balance kasi ako, kaya lumampasang pa ako sa nakatuping dyaryo habang buhat kita. Feeling ko nga, kailangan ko na talagang mag-diet. Mukha kasi nabibigatan ka na sa akin. Uy, hindi ah. Ang sexy mo kaya lalo na kanina. Kita mo nga, ang daming nakapansin ng mga kamag-anak ko na pumayat ka raw. Mas mataba ka raw nung huli ka nilang nakita. Tinanong nga nila kung ano raw ba ang diet ko. Sabi ko mahilig lang akong kumain ng stress sa trabaho kaya pumapayat ako. Yung isang tita mo na pinsan ng mami mo, nakailang tanong sa akin kung pinaghahandaan ko na raw ba yung pagbuo natin ng anak kaya nagpapapayat ako. Talaga? Ano namang sabi mo? Ang sabi ko, wala pa sa plano natin yun. Ni hindi pa nga tayo kasal tapos anak agad ang hinahanap nila sa atin. Si Lola nga, nakailang tanong din sa akin kanina kung kailan ba natin siya bibigyan ng apo sa tuhod. Actually, B, tinanong niya rin ako kanina nung kaming dalawa lang ang magkatabi sa sofa. Ang sabi niya pa, sana raw sa susunod na taon may kasama na tayong baby sa birthday niya. Masyado talagang excited si Lola na lalong palaki ng pamilya namin. Pero hindi ko rin naman siya masisi dahil karamihan sa mga pinsan ko na mas bata pa sa akin, may asawa at mga anak na. Yung mga pinsan mo na madalas nangungutang sa'yo, di ba? Oo, sila nga. Kita mo yun? May mga anak na nga sila pero parang hindi pa nila talaga kaya na bumuo ng pamilya. Kaya dapat, hindi minamadali ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Mas mahirap na ang buhay ngayon kumpara sa panahon ni na Lola. Kaya dapat din na maging mas tripling handa tayo bago tayo pumasok sa ganong klase ng responsibilidad. Papadudot masasabi ko na magkaiba kami ng ugali ni Echo. Sa aming dalawa, siya yung mas mahilig sa mga sorpresa. Mas makulit at mas maraming pakulo pagdating sa relasyon. Siya rin ang nagpaplano madalas ng mga out-of-town vacation namin. At maaga pa lang ay sinasabi na niya sa akin ang mga plano niya. Sa totoo lang kasi ay hindi ako mahilig magbakasyon. Lalo na sa malalayong lugar, papadudot. Medyo workaholic kasi akong tao kaya ayoko nang naiiwan ang matagalang trabaho ko sa opisina.
Naiintindihan ko naman paminsan-minsan na kailangan din nating mag-relax at lumayo sa trabaho. Pero para sa akin kasi parte na ng pag-relax ko ang trabaho na ginagawa ko. At dahil nga sa tagal ng relasyon naming dalawa, kada family gathering na nagaganap, mapapamilya man ni Eko o pamilya ko ay palaging tinatanong kung kailan ba kami lalagay sa tahimik na buhay. Minsan nga ay pinipiloso po ko na lamang sila at sinasabi ko na tahimik naman ang buhay namin ni Eko. Sa sobrang tahimik ay halos hindi na kami nag-aaway na dalawa. Nakakasawa na rin kasing sagutin ng mga paulit-ulit na tanong nila, Papa Dudut. Hindi ko rin nagigets noon kung bakit parang kailangan pa na updated sila sa mga plano namin ni Eko para sa relasyon naming dalawa. Kami ni Eko ang magkarelasyon kaya kami lang dapat ang nakakaalam ng mga plano at depende yon sa amin kung sasabihin namin sa kanila. Yun tuloy ang madalas naming napag-uusapan ng katrabaho kong si Alice. Lalo na noong nagkasama kami sa binyag ng anak ng isa pa naming katrabaho, Papa Dudut. Alice, ang bongga ng birthday party ng anak ni Patricia, no? Correct ka dyan. Alam mo bang narinig ko kanina na pinag-uusapan ng dalawang bisitang tungkol sa venue na to? Ano namang sabi nila? Malaki raw ang ginastos ni Patricia para sa birthday party. Halata naman. Sa setup pa lang nitong party, kabog na. Ang daming mga batang bisita pero parang hindi sila nahubusan ng papremyo sa pag-games nila. Tapos iba pa yung papremyo nila kanina para sa games ng matanda. Tingnan mo nga yung pagkain dun sa mahabang lamesa. Hindi pa nangangalahati pero nire-refillan na kagad ng mga waiter. Nag-birthday party din yung anak ko noon pero hindi ganito kabongga. Ayoko rin gumastos ng malaki para sa isang araw lang na birthday party, no? Kanya-kanyang trip lang din naman yan. Saka di ba nakwento rin ni Patricia na ang tagal bago sila nabigyan ng anak ng asawa niya? 4 na beses yata siyang nakunan nun, tama ba? Ang pagkakatanda ko, 5 beses siyang nakunan kasi may problema ang matris niya. Buti nga kahit papaano, nabigyan sila ng anak ng asawa niya. Ang hirap kaya para sa mag-asawang walang anak. Ibig sabihin lang nun, may perfect timing para sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero grabe, ang cute ng anak ni Patricia, no? Sobra! Tuwang-tuwa ako dun sa bata habang pinapanood ko siyang buksan yung regalo ko para sa kanya. Ang higpit ng yakap niya sa binigay ko na stuffed toy na unicorn. Mahilig siya sa stuffed toys, diba? Oo, kaya yun ang niregalo ko sa kanya. Nakakagigil lang talaga yung cuteness niya lalo na kapag ngumingiti siya at lumalabas yung 2 dimples niya. Para tuloy, gusto ko na rin magkaanak kapag nakikita ko siya. Gusto mo pala eh. Bakit hindi pa kayo magpakasal ni Eko? Ang sabi ko, parang gusto ko pa lang, pero hindi pa naman talaga buo ang loob ko. Alam mo, hindi ko talaga magets kapag nagiging topic natin ang tungkol sa bagay na yan. Ano namang mahirap intindihin sa hindi pa buo ang loob ko para bumuo kami ng pamilya? Hindi ko magets kasi parehas naman kayong may maayos na trabaho ni Eko. And so? Matagal na rin kayong magkarelasyon kaya bakit hindi pa kayo magpakasal? Kasi nga, ayoko pa. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Marami pa akong plano sa buhay ko. Gaya ng? Gusto ko pang tumaas ang posisyon ko sa trabaho natin. Gusto ko makakuha ng sarili kong sasakyan at makapag-travel din abroad. Pwede mo namang gawin yan kahit kasal na kayo ni Eko. Hindi ganun kadali yun. May mga bagay ako na gustong gawin na para lang muna sa sarili ko. Oo, kasama si Eko sa mga plano ko para sa future. Pero marami pa akong gustong gawin sa buhay ko bago ako magpakasal at bumuo kami ng pamilya. Papa Dudut, career woman talaga ako at kahit wala na sa kalendaryo ang edad ko ay marami pa rin akong plano sa buhay at trabaho ko. Marami po akong goals na hindi naaabot kaya hindi ko talaga priority ang pagbuo ng pamilya. Alam ko naman na iba na ang setup ng pamilya ngayon kumpara sa pamilya noon. Mas malaya na ang isang babae na gawin ang gusto niya kahit na may asawa at anak na siya. Pero ganoon pa man alam ko na sa oras na magpakasal na kami ni Eko ay magkakaroon ako ng malaking adjustment sa buhay ko.
at kasama na doon ang career ko. Naalala ko pa nga ang sabi ni Eko noon na ang gusto niya sana kapag nagpakasal kami ay nasa bahay na lamang ako para matutukan ang pag-aalaga sa anak namin. Bagay naman Papa Dudut na labis kong tinutulan. Mataas ang tingin at respeto ko sa mga housewife, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ganong klase ng asawa sa hinaharap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi lang ang pamilya namin ni Eko ang nangungulit at nagtatanong tungkol sa kung kailan ba kami magpapakasal at pagkakaanak. Pati na ang mga kaibigan namin ay palaging tinatanong yon kapag nagkikita-kita kami sa labas. Sa circle of friend kasi namin ni Eko, kaming dalawa na lamang ang hindi pa kasal at wala pang anak. Inaanak nga namin halos lahat ng mga anak ng mga kaibigan namin. Kaya may mga oras noon na nakakapagod din talagang sagutin yung paulit-ulit nilang mga tanong. Pero minsan ay napapansin ko na sinasakyan ni Eko ang mga tanong na yon. Humihirit siya at sinasabi na kung siya ang tatanungin ay handa na raw siya. Napakasalan ako anytime sa kahit saang simbahan man. Siyempre tinatawanan ko lamang yon dahil ayokong gawing seryosong usapan ang tungkol sa bagay na yon. Ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak ay hindi naman contest na kailangan naming makipag-unahan. Maraming bagay o aspeto ang dapat na i-consider bago pumasok sa ganitong klase ng responsibilidad. Hindi pwede yung handa lang kami para masabi na oras na para magpakasal at bumuo kami ng isang pamilya, Papa Dudut. Grabe tita, solid sa sarap talaga tong pochero na niluto nyo. Halata nga. Parang pang-anim na kuha mo na yata ng kanin at ulam yung nasa plato mo eh. Mami! Binabantayan mo ba talaga pagkain ni Eko? Napansin ko lang naman na naparami yung kinakain niya. Nakakatuwa nga eh. Paano naman po hindi mapaparami ang kain niya? Paborito niya yung ulam na niluto nyo. Alam ko yun. Nabanggit mo yun dati at sinadya ko rin talaga na magluto ng pochero dahil alam ko na dito maghahapunan si Eko. Ay, wow! Talaga po tita? Oo. Naku, thank you po tita. Kung alam nyo lang, dito lang po talaga ako sa bahay nyo nakakakain ng masarap na pochero. Dalas-dalasan mo kasi ang pagdalaw dito sa bahay para palagi kitang ipagluluto ng paborito mong ulam. Baka naman po makalimutan nyo ng iluto ang mga paborito ko dahil kay Eko ha? Di ka pa ba nagsasawa sa luto ko? Kahit kailan, hindi ako magsasawa sa mga luto nyo. Yan lang kasi yung hindi ko namana sa inyo. Madali naman pag-aralan ng pagluluto. Kailangan mo na rin simulan ngayon na gawin yon. Dahil kapag nagpakasal na kayo ni Eko, ikaw naman na magluluto para sa kanya. Matagal pa naman pong mangyayari yun, Mami. Bakit naman matagal pa? Wala pa po yun sa plano namin. Aba, dapat pinagpaplanuhan nyo na yan ni Eko. Baka nakakalimutan mo. Wala na sa kalendaryong edad nyo pareho. Ano naman po kung wala na sa kalendaryong edad namin? Ibig sabihin, napag-iwanan na kayo ng mga tao sa paligid nyo. Yan din po ang sabi ng lola ko. Lahat po kasi ng kapatid ko, may asawa at mga anak na. Ako na lang po ang iniintay niya na magpakasal at magkaanak. Kita mo na, Janine? Hindi mo dapat hinahayaan na mapag-iwanan kayo ni Eko. Hindi naman po paunahan ng pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Kailangan pinaghahandaan po yun. Pero handa na kayo pareho, di ba? Hindi pa po. Bakit naman hindi pa? May mga goal pa po kasi ako sa trabaho ngayong taon at sa susunod na taon. Kailangan ko po munang unahin na maabot yung goal na yun bago ko magdesisyon tungkol dyan. Nandyan lang naman palagi ang trabaho, anak. Hindi yan mawawala. Pero ang edad at panahon ninyo ni Eko, lumilipas yan at hindi na pwedeng ibalik. Kaya dapat, hindi mo sinasayang sa trabaho ang lahat ng oras mo. Hindi naman po pagsasayang ng oras ang ginagawa ko sa trabaho. May mga plano lang po talaga ako na gustong matupad.
May mga goal ako na gustong maabot pagdating sa career. Basta ako, tita. Ready na akong pakasalan si Janine. Kahit kailan at kahit saang simbahan pa niya gusto na magpakasal kami. Papadudot, may mga oras na hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis kapag ang topic ng pagpapakasal ang paulit-ulit naming pinag-uusapan. Lalo na kapag may mga oras na sinasakyan nyo ni Eko. Ako kasi talaga yung naiipit kasi parang nawawalan ako ng kakampi. May mga oras kasi na sumasang-ayon talaga si Eko sa sinasabi ng ibang tao at dadagdagan niya pa nang naghihintay lamang siya na maging handa ako sa bago niya ako alokin ng kasal. Pero kung siya ang aalokin ko ng kasal ay kahit daw sa araw na yon ay kaagad niya akong pakakasalan. Hindi naman lingid sa kalaman ni Eko ang iba ko pang plano sa trabaho at sarili ko na gusto ko pang ma-promote kaya kailangan ko ring magpakasipag at magpasikat sa mga boss ko. Kaya nga may mga oras na natatanggihan ko ang mga out of town vacation na plano niya. Kasi noong mga panahon na yon ay nagpapakitang gilas talaga ako sa opisina namin. Bukod sa nakukulitan ako sa mga nagtatanong tungkol sa kung kailan ba kami magpapakasal, nape-pressure din talaga ako sa trabaho ko, papadudot. Tagal na rin pala mula nung huling beses na kumain tayo sa restaurant na to, no? Oo, parang halos 1 taon na rin yung nakalipas. Ang layo din kasi nito mula sa workplace natin pareho eh. Pero worth it naman puntahan at kainan, di ba? Sobrang worth it. Ang sarap kaya ng kare-karing bagnet nila dito sa blueberry cheesecake. Nasira na naman tuloy yung diet ko. B, hindi mo kailangang mag-diet kasi hindi ka naman talaga tumataba. Akala mo lang yun, pero tuwing magtitimbang ako, palaging may nadadagdag sa bigat ko. Kahit dumoble pa ang timbang at lapad mo, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko para sa'yo, B. Naku, humihirit ka na naman dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo naman kung gaano ako kapatay na patay sa'yo, di ba? Patay na patay talaga. Oo, kasi di ba, 2 beses mo akong binasted nun. Kasi ang sabi ko, hindi ko pa priority ang pakikipagrelasyon noon. Kakalipat ko lang sa bagong trabaho ko kaya stressed pa talaga ako nung mga oras na yun. Oo, alam ko yun. Kaya nga hindi ka agad ako sumuko. Kahit parang wala nang pag-asa na sasagutin mo ako. Grabe ka naman, B. Nung una pa lang may pag-asa ka na talaga sa akin. Siyempre medyo nagpapakipot lang talaga ako saka alam ko rin sa sarili ko na hindi pa ako handang pumasok sa relasyon nung nakilala kita. Ayoko lang din na maging unfair sa'yo noon kaya hindi muna kita sinagot. Oo, alam ko na rin yun. Kasi nasabi mo na rin sa akin ang tungkol doon. Pero thank you ah. Thank you saan? Kasi sa dinami-dami ng manliligaw mo, ako ang pinili mong sagutin. Makarami ka naman. 2 lang naman yung nagkasabay naman ligaw sa akin noon. At ikaw lang ang in-entertain ko. Akala ko nga hindi mo na uli ako tatawagan nung binasted uli kita sa pangalawang pagkakataon eh. Sinubukan talaga kitang tiisin. Pero ayun, hindi ko kaya. Kasi mahal na mahal talaga kita. Mahal na mahal din kita, B. Ay, ang sarap namang marinig ng mga salitang yan mula sa'yo, B. Pero grabe, ang bilis talaga ng panahon. Hindi ko napansin na 5 taon na pala ang relasyon nating dalawa. Ako rin, B. Akala ko nga, hindi mo matatagalan yung ugali ko kasi sobrang topakin ko. Okay lang, kasi mabilis naman ako nasanay. Grabe ka sa akin! Pakasal na tayo, B. Ano ka mo? Ang sabi ko, magpakasal na tayo, Janine. Ano bang nakain mo? Ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko kailangan kumain ng kahit na anong kakaibang pagkain para itanong sa'yo ang tungkol sa kasal. Wala pa akong singsing ngayon pero handa na ako. Handa na akong pakasalan ka. Kahit mamaya o bukas at kahit saang simbahan mo pa gusto.
Eko. Hindi na tayo bumabata, Janine. Gusto ko at gusto na rin ng pamilya ko na magpakasal tayo at magkaroon ng anak. Kaya ayoko nang sayangin ang pagkakataon na to para ayain kang magpakasal. Matagal ko nang alam sa sarili ko na handa na ako. Kaya gusto ko na sana Sorry, Eko, pero ayoko pa. Ayokong pag-usapan ng kahit ano tungkol sa kasal. Kasi hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na magpakasal sa'yo at bumuo ng pamilya. Sana maintindihan mo na ayoko pa talagang magpakasal sa ngayon. Papadudot sigurado na ako na si Eko ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Siya lang ang lalaking nakikita ko na kasama sa altar at kapalitan ng pangako na habang buhay na pagsasama. Si Eko lang ang lalaking gusto ko na maging tatay ng mga magiging anak ko sa hinaharap. At bago ang gabi ng pagpopropose niya sa akin ay napansin ko na yung pagiging balisa ni Eko. May mga oras kasi noon na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin tapos kapag napatingin ako sa kanya, napapangiti na lamang siya bago umiwas ng tingin. Tapos napapadalas pa noon na isinisingit niya sa usapan namin ang tungkol sa plano para sa future naming dalawa. Kung saan ko raw ba gustong magpakasal. Kung ilan ang gusto ko na maging anak namin. Kung saan ko gusto na tumira at kung ano-ano pang bagay na tungkol sa buhay may pamilya. Medyo kinakabahan na talaga ako noon kasi may kutob ako na kung saan papunta ang mga kakaibang kinikilos niya. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng pagpopropose niya sa akin. At nang gabi na yon, halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Hindi ko na rin halos maintindihan at isa lang ang sigurado ako. Hindi pa ako handa na magpakasal kay Eko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot medyo kinakabahan din ako kay Eko noon kasi nakita ko kung paano namula ang mga mata niya at nagpigil pa ng luha nang sabihin kong hindi pa ako handa na magpakasal sa kanya. Nagbitaw siya ng malalim na buntong hininga bago saglit na tumahimik. Saglit po kaming nagpakiramdaman bago naging seryoso ang boses niyang tinanong kung tapos na ba akong kumain at nang sabihin kong oo ay kaagad na niyang kinuha ang bill namin at binayaran yon. Sinabi niya na ihahatid na niya ako pauwi. Nang pauwi na kami sakay ng kotseng minamaneho ni Eko ay naging tahimik lamang talaga kami sa loob. Sobrang awkward talaga kasi wala ni isa sa amin ang bumasag sa katahimikan na yon. At pagkatapos ng gabing yon ay naramdaman ko ang panlalamig ni Eko sa relasyon naming dalawa. Hindi na niya ako masyadong tinatawagan at tinetext. Hindi na rin siya masyadong nag-reply sa akin. Naintindihan ko na nasaktan ko siya pero labis akong nalulungkot noon. Kasi hindi niya naiintindihan ang sitwasyon ko, papadudot. Bakit ang lalim ng buntong hininga mo dyan? Wala lang. Anong wala lang? Parang halos lalabas na yung utak mo sa lalim ng buntong hininga mo. Ang OA Ang OA din naman kasi ng buntong hininga mo. Ano ba kasing problema mo? Wala. Ayos lang ako. Wala? Talaga? Kahit halos hindi mo pa nagagalaw yung in-order mong one-piece chicken with spaghetti at soft drink? Wala rin kasi kung ganang kumain ngayon. Alam mo, puro ka wala. Ano ba kasi talagang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo na sa akin para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo. Ay, hindi okay ang ginagawa mong pagsasarili dyan sa iniisip mo o kung sa ano man yung problema mo. Dapat dyan kinukwento mo para naman maging maayos kahit papano yung nasa dibdib mo. Hindi yung puro kabuntong hininga tapos... inalok ako ng kasal ni Eko nung 1 linggo. OMG talaga? Oo. So ibig sabihin, magpapakasal na kayong dalawa?
Grabe, Janine. Finally, naisipan mo na rin lumagay sa tahimik. Hindi yung puro trabaho na lang yung inaatupag mo. Sa wakas, mararanasan mo na rin kung gaano kasarap yung pakiramdam ng maging asawa. Sobrang excited na ako para sa'yo. So, kailan yung planong magpakasal at saang simbahan? May kilala akong wedding organizer na pwedeng makatulong sa inyo. Sabihin mo lang sa akin kasi malaki magbigay ng discount yun. Tsaka, ano pa nasabi ng mami mo? Sigurado ako na pati siya excited na para sa inyong dalawa ni Eko. Hindi ako sumagot ng oo nung alukin ako ng kasal ni Eko. Ano? Hindi pa kami magpapakasal. Bakit naman? Hindi pa nga ako handa. Yun naman ang palagi kong sinasabi pag nagtatanong kayo sa akin kung bakit hindi pa kami nagpapakasal ni Eko. Ayoko pa. Kasi marami pa akong plano sa buhay. Bakit hindi mo isama si Eko sa mga plano na yun? Gusto ko pa na i-enjoy ang buhay nang walang kahit na anong responsibilidad na nakatali sa akin. Sigurado naman na akong si Eko na ang gusto kong makasama habang buhay pero hindi pa ngayon. Marami pa akong gustong marating habang hindi pa kasal at wala pa kaming anak. May mga sariling goal pa ako na gustong maabot na pwedeng ma-delay kapag nagsimula na kaming bumuo ng pamilya ni Eko. Ano namang sabi ni Eko nang tanggihan mo yung alok niya sa'yo? Tumahimik lang siya noon tapos hindi na kami halos nag-usap. Iniiwasan niya rin ako. Hindi niya sinasagot mga tawag ko. Malamang nasaktan yung tao kaya tatahimik talaga yun. Hindi rin naman naging madali sa akin yung naging sagot ko sa kanya. Mahirap din yun, pero ayokong isipin niya na ready na rin ako kagaya niya. Ayokong umasa siya na kaya ko nang mag-settle down kami anytime. Hindi pa kasi talaga ako handa. At ayoko rin na gumawa ng desisyon na pwedeng pagsisihan ko sa hinaharap. Okay, nagigets ko ng point mo. Pero hindi ko rin naman masisisi si Eko sa ginagawa niyang pag-iwas sa'yo kasi nga sobrang nasaktan yung tao eh. Bigyan mo lang ng konting oras para makapag-isip-isip siya tapos subukan mo ulit siyang kausapin. Subukan mong ipaliwanag ang dahilan kung bakit hindi ka pa handa na magpakasal sa kanya. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung ano bang mahirap intindihin sa salitang hindi pa ako handa. Kailangan ko bang ipaliwanag sa lahat ng mga tao na kapaligid sa akin na hindi pa ako handang magpakasal kasi may iba pa akong priority sa career ko? Na gusto ko pang ma-promote sa trabaho at may ibang mga plano pa ako at dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa. Ayoko namang tanggapin ang alok na pagpapakasal ni Eko sa akin kung alam ko sa sarili ko na napipilitan lamang ako. Ayoko rin talagang sakta ng damdamin ni Eko dahil mahal ko siya. Pero gusto ko lang talagang magpakatotoo. Kaya hindi ko talaga alam noong una kung nagkamali ba ako sa ginawa ko na pagtanggi sa alok na pagpapakasal ni Eko. Hindi lang naman siya ang nasaktan kung hindi pati na rin ako dahil sa pag-iwas na ginagawa niya sa akin noon. Nasasaktan ako, Papa Dudut, kasi parang hindi niya man lang sinubukang intindihin ang sitwasyon. Sa kabilang banda ako pa rin ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap ni Eko. Hinintay ko siya na makalabas sa building kung nasaan ang opisina nila. Eko, sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Hinintay talaga kita para makapag-usap tayong dalawa. Kailangan ko makauwi ka agad, kaya sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Janine. Eko, please naman. Huwag mo kong iwasan. Alam mo na kailangan nating mag-usap ngayon. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Yung tungkol sa ating dalawa. Janine, malinaw naman, di ba? Malinaw na hindi mo tinanggap ang alok kung pakasalan mo ko. Oo, pero hindi naman ibig sabihin no na ayoko na magpakasal sa'yo. Wala naman akong balak na tapusin yung relasyon natin eh. Parang ganun na rin yun. Dahil pinaramdam mo sa akin na ayaw mo akong pakasalan. Tinanggihan ko yung alok mo ng kasal hindi dahil ayokong magpakasal sa'yo. Hindi pa nga kasi ko handa. Pero bakit nga? Bakit hindi ka pa handa hanggang ngayon? Janine, ilang taon na tayong magkarelasyon. Kulang na nga lang. Magsama na tayo sa iisang bahay dahil sobrang kilala na natin ang isa't isa.
Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit palagi mong sinasabi na hindi ka handa. Mahal mo naman ako, di ba? Oo, sobra. At wala akong ibang gusto na makasama habang buhay kung hindi ikaw lang, Eko. Yun naman pala. Bakit hindi ka pa magpakasal sa akin kung mahal mo naman pala ako? Kasi ayoko ngang madaliin yung bagay na alam kong hindi pa ako handa. Eko, alam mo naman ang pinagdaanan ko sa buhay, di ba? Maagang nagpakasal sina mami at daddy noon kaya hindi naging madali ang buhay namin habang lumalaki ako. Naranasan ko kung paano tipirin ni na mami baon namin para lang may pambayad ng bill sa bahay. Nagutom ako nung bata pa ako pero hindi ko yun sinabi kay mami. Kasi nga alam kong sobrang gipit kami sa pera. Nag-working student ako para lang makatulong sa bahay at makatapos ng pag-aaral ko. Marami kaming hirap na pinagdaanan bago naging maayos at magaang ang buhay namin. Kung iniisip mo na baka mararanasan yun ng magiging anak natin, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pareho tayong may trabaho at magtutulungan tayo sa lahat ng bagay. Pero natatakot pa rin ako, Eko. Palagi kong naririnig nun kay mami na marami pa siyang bagay na gustong gawin sa buhay bago sila nagpakasal ni daddy. Hindi siya nagsisisi sa pamilya na meron siya ngayon. Pero nagsisisi siya na hindi niya nagawang enjoyin yung buhay niya nung wala pa siyang anak. So, natatakot ka na baka magsisi ka sa oras na pakasalan mo ko? Hindi sa ganon, Eko. Natatakot ako na baka magsisi ako sa oras na itali ko na yung sarili ko sa isang napakalaking responsibilidad. Hindi naman laro ang pagpapakasal eh. Mas lalong hindi laro ang pagbuo ng sariling pamilya. Marami pa akong gustong marating sa career ko at marami pa akong goals na gustong maabot. Hindi mo ba maaabot ang mga yon ng kasama ako? Gusto kong patunayan sa sarili ko na mas may itataas pa ang estado ng buhay ko sa sarili kong pagsisikap. Gusto ko rin munang makita na mas gumanda pa ang takbo ng career ko. Hindi rin tumadali para sa akin. Nahihirapan ako, maniwala ka man o hindi. Takot na takot din ako. Kasi baka mawala ka sa akin. Eko, mahal kita. At kung talagang mahal mo ko, irerespeto mo yung desisyon ko. Papadudot, wala talaga kaming naging major na away noon ni Eko. Kahit magkaiba kami ng personality ay hindi yun naging issue sa ilang taon na relasyon naming dalawa. Pero nang taon na yon ay masasabi ko talagang nasubok ang katatagan naming pareho. Ilang buwan na pareho kaming tuluyan ng lamig sa isa't isa na akala ko ay mauuwi na talaga sa hiwalayan. Pagkatapos kasi naming mag-usap ay humingi muna ng space si Eko mula sa akin na ibinigay ko naman sa kanya. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ang point ko na ayoko lang na maranasan ng magiging anak namin ang naranasan ko noon sa pamilya ko. Ayokong bumuo ng pamilya na wala masyadong maayos na plano. Kaya naman halos 2 buwan din na wala kaming komunikasyon ni Eko at sa mga buwan na yon ay pinilit kong mag-focus sa trabaho. May mga oras na hindi ko mapigilang maiyak, lalo na kapag nasa bahay na ako dahil sobrang nami-miss ko na si Eko. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap at magkaayos. Muling naging maayos ang relasyon namin ni Eko. Sinabi niya na naiintindihan niya na raw ang sitwasyon ko bilang isang babae at kaparehas niya na hindi pa handa sa mas malaking responsibilidad sa buhay. Nakakatuwa lang kasi naging bukas ang isipan niya para sa naging desisyon ko noon. Alam ko na hindi talaga madali sa kanya ang ibinigay kong sagot. Pero binigyan niya pa rin ang pagkakataon na maayos ang relasyon namin. Isang pagkakataon na pareho naming hindi pinagsisisihan. Pagkalipas kasi ng 3 taon ay nagpakasal na kami ni Eko at ngayon ay may 2 ng anak. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, at sana ay may naiwan ding aral ang kwento naming ito na hindi dapat minamadali ang isang desisyon lalo na kung ito ay makakaapekto sa buhay natin.
Bago tayo pumasok sa isang panibagong yugto ng buhay natin ay dapat alam natin sa sarili natin na handa tayo physically, financially and mentally. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janine. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1